Hello, what's up? Hello Philippines, hello world. Andito na naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang viral video, which is viral issue rin to ngayon. Tungkol pa rin ito dito sa walang kamatayang security nitong ating Vice President Sara Duterte. Sabi ko, have to reduce based dun sa recommendation natin na wala po siyang threat. Pag-usap ko, kahit na hindi mo na ibalik yung the same number. Si Bato, sinisingit pa rin niya na ibalik yung mga security ni Sara na mga taga Davao. Kasi yun daw ang kasundo niya at yun daw ang makikipagpatayan. Sinabi pa niya nung nakaraan na paano pag inambush at nagtakbuhan ng mga pulis. So, anong ibig sabihin niyan? Duwag yung mga pulis. Nag-training po ang mga pulis ng sandamukal na training bago sila maging pulis. So, hindi nyo po pwedeng sabihin na pag inambush si Sara, pababayaan na siya ng mga ibang pulis dahil hindi sila taga Davao. Ito lang ang hindi ko lubos maisip kasi. Yung sinasabi ni Maharlika na naging tuta na ang mga tao dito sa Pilipinas. Etong nagpapatunay na tuta eh. Biruin mo, wala namang sinasabi si Sara Duterte tungkol sa pagbabawas ng security niya. Hindi naman siya humihiling ng karagdagang security. Wala pa siyang sinasabi, diba? Sinabi niya okay lang, hindi naman makakabawas sa trabaho niya, gagawin niya yung trabaho niya. Bakit ba itong mga senador na ito, sa dami-dami ng trabaho, yan ang ginagawa? Ano ba talaga ang trabaho ng senador? Di ba magpasa ng mga bills, ng mga batas? Bakit dapat sila ang nag-iimbestiga? Sila ang tumutulong sa kapwa senador nila para malaman kung ano ang totoo. Etong mga Duterte's Angels na to, sila ang sumusopla sa mga senador na kaparehas nila. Nasaan ba talaga ang mga utak ng mga taong to? So, syempre, hindi naman ako senador. Hindi ko naman alam kung anong mga proseso dyan. Pero kung tinitingnan ko, bakit nila dinedepensahan yung tao? Wala pang sinasabi si Sara eh. Hindi naman siya humihiling na dagdagan niyo yung security ko. Katulad ng nabanggit ko, di ba? Sa sobrang dami ng security niya, ikumpara mo sa mga nakaraang mga vice president, barya lang o epot lang yung mga nangyari at mga security ng mga nakaraan. Tapos ngayon, humihiling kayo sa 2025 budget ng bilyon-bilyon. What if lang gayahin ni Marcos yung ginawa ni Duterte at gawin niya ngayon yung ginawa ni Duterte kay Leni Robredo. What if hindi niya rin bigyan ng budget itong si Sara Duterte? Hindi natin papipigilan ang presidente. Kahit sabihin na nating nananahimik yan, matalino yan. Hindi nyo alam kung anong alas niyan. Na tinanggal mo, palitan mo lang ibalik mo lang yung mga taga Davao na palagay ang kalooban niya at tanggalin mo na lang yung hindi niya kilala. Kung pwede, balik mo. Can I get your commitment? Of course. See? Kung makapagsalita siya, akala mo siya pa ang PNP chief. Alam mo kasi itong ginawang hakbang ito ng PNP, kung ibabalik din nila yung mga tinanggal na security ni Sara Duterte, wala rin. Sinasabi nyo na duwag kayo na hindi nyo kayang kantiin ang mga Duterte. Iba na po ang nakaupo sa posisyon. Iba pa rin po ang ginodiyos nyo. Maawa naman po kayo sa taong bayan. Pakonti na ng pakonti ang tao sa Pilipinas nang dahil sa mga yan. Hindi natin alam, di ba, nung kapanahunan nila. Ngayon nga, puro rally. Nung kapanahunan ni Duterte, magsalita ka lang, di ba, tumba ka na. So, hindi natin masasabi kung sino talaga yung... Wala naman akong against, wala rin naman akong pinapanigan, hindi naman ako maka-Marcos, hindi rin naman ako maka-Duterte. Ang gusto ko lang dun sa tama. Which is, sa alam ko kung anong nangyayari ngayon, parang dito ako kay Marcos. Kasi sa tingin ko, siya ang tama sa ngayon. Sa akin lang Yun lang. Adios.